Sa pagkakataon ito tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang dati pong Commissioner ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Kim Menares. Kaugnay po doon sa mga kinakaharap nga po na issue ni Vice President Sara Duterte at ng kanya pong mister na si Attorney Manasseh Carpio, yung kanila pong bank transactions at syempre yung kanila pong yung BIR boxes na hindi pa binubuksan. Ang sabi nga po ni Congressman na Joel Chua, pagbobotohan pa nila by Wednesday. Nasa kabilang linya po natin si Attorney Kim Menares. Magandang umaga po. Attorney Kim, Drew Nasino po at John Ibanez. Welcome po sa DWIC LU Channel 23, ma'am. Good morning po, Attorney Nares. Good morning rin po sa inyo at sa mga nakikinig ko sa inyo at nanonood. Salamat po. Salamat po sa pagkakataon mo, Attorney Nares, na maabala ka namin dahil sabi nga namin, pagdating po sa issue ng BIR, walang iba tayong dapat nakausapin kundi ang dating commissioner ng BIR. So, Attorney Nares, may nakikita ka po bang dahilan para ika nga'y hindi na buksan itong mahiwaga bang may tuturing o kontrobersyal na BIR boxes sa impeachment proceeding ng Kamara, Attorney Henares? Sa National Internal Revenue Code, may section 270 tayo na pinagbabawal na magbigay ng informasyon tungkol sa income tax return ng mga informasyon tungkol sa any taxpayer, no. Maliban lang kung may merong papasok kayo sa exception, no, sa section 71. Sa section 71, an exception ho is kung pinayagan kayo ng presidente ng Pilipinas, Pangulo ng Pilipinas na ibigay. Pangalawa, kung ito ay hinihingi ng isang foreign country dahil sa exchange of information. Pangatlo, dahil may requirement na maglista ng mga top taxpayer, no? O kaya dahil sa section 66, no, na sinasabi na hinihingi ng Kongreso in age of legislation at kailangan ibigay sa executive session. Based on sa provision ng tax code, wala hong exception na pwede kayong magbigay ng information, no, dahil yung hindi naman ho ito in aid of legislation, no? Kasi impeachment ho ito at hindi rin ho naka-executive session, no? The only way na pwede hong i-release is kung humingi ho tayo ng permiso sa Pangulo ng Pilipinas. Alright. So kung halimbawa palang binuksan nung nakaraang proceeding, mukhang may sasabi, tama po ba, Attorney Henares? Magkakaroon ng paglabag. Problema? Kung binuksan, actually, ngayon pa lang ho, parang meron na rin problema eh. Kasi sabi niya, hindi ho kayo pwede magbigay. Hindi ba ho, dinala nyo, tapos iniwan nyo, hindi ba ho, parang binigay nyo na. So, di ba parang, ibig sabihin hindi yung consistent, no? Kung ang theory nyo is hindi yung pwedeng ibigay dahil wala sa exception, bakit nyo dinala at bakit nyo iniwan? Pero mukhang ang security naman na ginawa is nilagyan ng tape at pinirmahan po ng mga taga-BIR. Ibig sabihin, hindi mabubuksan at kung bubuksan man, makikita na binuksan. Secured, ika nga. Secured, ika nga. Enough na po ba yan, Attorney Henares? Pero para sa akin, di ba ho, kung naniniwala kayo na hindi pwede, bakit nyo dinala at bakit nyo iniwan? Di ba? Ibig sabihin, nag-decision kayo na kayo yun may poder at may hawak ng mga informasyon, di ba? Right, okay. Kung naniniwala kayo na hindi pwede, in the first place, bakit nyo dinala? At
pagkatapos nun, bakit nyo pa iniwan? Diba? Parang binigay nyo yung responsibilidad sa ibang tao. Samantala, kayo yun may responsibilidad. Yun, opo. Sa makatwid, Attorney Kim, tama ba sa pagkakaintindi namin na mukhang nagkaroon ang BIR dito ng problema? Kasi sila mismo nagdala, di ba? Tama ko ba? Para sa akin, hindi ho kasi consistent, di ba? Na, kasi sinasabi nyo, ah, hindi naman pwede. Kasi first, di ba, parang ganito lang yan eh. Ah, binigay sa inyo lahat na impormasyon, di ba, kayo ho dapat mag-evaluate. Pwede ba yan o hindi? Kung sa tingin nyo hindi pwede, dapat hindi nyo ginawa, di ba? Sisimplihan ko Di lang, ba? Attorney Kim Menares, with your indulgence. Halimbawa, Oo. meron akong Ayun na. tawag doon, confidential letter. Yan. Ibinigay ko kay Sa Drew. akin, sa akin. Binigay sa akin. Pero sabi ko sa kanya, Drew, ano't ano man ang mangyari, huwag mong bubuksan at babasahin ang laman yan. Ganun po ba ang nangyari, ma'am? Parang gano'n, di ba? Parang ginawaan mo, di ba? Parang sinabi mo sa isang tao, may sasabihin ako sa'yo, sikreto natin ito, hindi mo pwedeng sabihin. Confidential. Parang invitation na binigay mo sa, di ba? Diyan nag-uumpisa ang chismis. Diyan nag-uumpisa ang chismis. Kaya parang Di ba? iniimbitahan kita sa kasal ko pero wag kang pupunta. Ganun ba yan? Parang hirap naman nun. Pero, opo, Attorney Kim, dahil, tama no, mamaya, mag-file si Attorney, Si Attorney Mans. Mans Carpio ng kaso, kakasuhan itong ilang mga miyembro ng Kamara, ng AMLAC, ng BIR. BIR. Yun ho ba ay tamang, kumbaga tama lang ho naman ba ang kanyang ginawa? Para kasi, kumbaga, pangalagaan, bakit nyo dinivulge? Bakit isinapubliko ninyo yung aming mga transaksyon, yung mga records na yan? So, Attorney Kim, tama lang ho yung ginawa ng Attorney Mans Carpio na talagang kasuhan. Alam nyo, karapatan ho ng kahit sinong tao na questionin, no, ang action ng ibang tao. Ngayon, whether under sa batas, if may basis siya or hindi, yun, subject na ho yan sa paglilitis. No? Ang pagkaalam ko, ang demanda ho, sabi niya, ididemanda niya for divulging the bank, for violation of the bank secrecy law. Hindi naman ho, kung violation for the bank secrecy law, hindi naman ho ito kasama, no? Kasi hindi naman ito tungkol sa bangko, no? Ngayon, Data parang- Privacy Act ang isa sa Data mga binabanggit Privacy niya. Act ang binabanggit ni Tsaka Attorney Mans Anti-Money Carpio. Laundering Act. parang ganito yun, no? Bakit to kailangan nagkaroon ng isang problema na hindi naman ho dapat nagka-problema? Diba? Alright. Kasi kung hindi ho iniwan at walang dinala, kasi yan yung nasa batas, edi wala sana akong problema, no? Saka at the same time, yung extreme, kung talagang gugustuhin, napakasimple ho yan, no? Opo. Humingi ho ng permiso sa Pangulo ng Pilipinas na ibigay. So kung binigyan kayo ng permiso, edi tapos ho yung problema. Yun. Ganun pala lang So kasimple. yun ang finale, ika nga, no? Assuming na nga na may permiso na po mula po sa Pangulo. So sila, Okay na yun, Attorney sila po ba Henares? ay absuelto na sa anumang mga pananagutan sa batas, Attorney? First, nangyari na yung violation. Para sa akin, no? Parang nangyari na yung violation. So, di ba, parang may Ang late nakumit, na. may Late na nangyari para, ng mali, no? Mm. So, ang issue ngayon is para pwede mong buksan at makita, kailangan mo humingi ng permiso sa Pangulo.
Pero ang next na tanong, yung act na pagdadala at pag-iiwan, may violation na ba ho yan? Yeah, Andun talaga. andun talaga. So yan ngayon yung next na kung hindi ho iniwan at hindi dinala at hindi iniwan, di wala ko tayong pag-uusapan kasi wala naman nung nangyaring violation. Ano nag-utos niyan at the first place? Aba, ewan ko. Magdala niyan. So parang ang nangyari, tama rin ang naging desisyon ng Justice Committee na Oo, wag talagang buksan. buksan. Oo, kasi mukhang talagang nakita nilang mukhang may sasabit eh. Oo. Diba? Anyway, hindi pala kasama ang BIR sa Hindi kakasuhan. kasama. BSP pala to, BSP tsaka yun, AMLAC, BSP. at tsaka yung mga taga-House Justice Committee. Pagkalilinaw lamang. Anyway, Attorney Kim, hindi ka ba, kumbagay, naimbitahan o wala ka ba natanggap na investigasyon para dito sa Imbitasyon, oo. pagdinig na ito at mga proseso na ito ng Kamara na may kaugnayan sa impeachment? Dahil isa kang dating pinuno ng Bureau of Internal Revenue, Attorney Henares. Wala naman ho yata akong dapat, kaya nyo lang naman ako ini-interview dahil yun nga na nagka-problema, no? Aha, Pero sa opo. totoo lang, at this point in time, di ba parang ang kailangan lang namin nila facts, no? Yes, Hindi actually. naman Opo. hindi naman siguro expert or whatever opinion, no? So kung facts, wala naman akong facts na pwedeng i-contribute, no? Kasi wala ako sa gobyerno or wala ako sa isang posisyon na may hawak ng mga facts na pwede nilang gawing basehan para magdesisyon kung i-impeach man nila o hindi ang vice presidente. Opo. Kung meron pong mga kasi tama ba yung mga bank transactions since 2010? 10? 2010, no? Hindi ako sigurado. Although yun ang lumabas sa sa Nung mayor pa siya. nung mayor pa Si siya. VP. Oo. Oo, yun yung sinasabing hindi na dapat isama dahil hindi naman impeachable offense. Oo. Diba? Anyway. Yun kasi talagang mahaba-haba pa yung So talagang may mali. Attorney Henares, i-educate nyo na nga lang po yung kami. box na yan ang ano talaga eh. Kung halimbawa man kagaya nito, may mga pagkakataon po na ika ngay nahalungkat ang SALE, nahalungkat yung tax records. Mhm. So, pwede talaga na mahalungkat ito base dun sa saklaw ng binabanggit nyo mga exemptions kanina. Pero kung labas sa mga ganong exemption at labas dun sa mga ganong binanggit ninyo na kondisyon, bawal. Tama po ba? Yeah, in relation to sa mga information tungkol sa buwis, no, bawal ipalabas yan maliban lang ho dun sa mga exception na sinabi ko ho, no, na nasa batas. Alright. Tama rin lang pala yung ginawa ng mga nasa committee. Paano ho, assuming naman pag nabuksan naman po sa Pero banggit naman sa executive session daw parang executive session, pinaplano nila Attorney Wednesday. Henares Sa Wednesday Wala hong basehan para buksan kasi may dalawang condition yan, no? In aid of legislation and in executive session. Po. Ang impeachment proceeding, hindi naman ho yan in aid of legislation kasi wala naman ho kayong gagawing batas, no? Tama. Wala kayong ipropose na bill. So, ang next na tanong is, kung binviolate nyo yan, admissible as evidence ba ho yan, no? Dahil parang, di ba, parang fruit of poison tree, no? Kunyari, wiretapping, bawal. So hindi mo pwedeng ibigay yung testimony na nakuha mo sa illegal wiretapping. In the same way, kung ikaw ngayon gagamitin mo yan as evidence in violation of those provision, admissible ba yan as evidence? No? Yun ngayon yung problema. So next na tanong, kung as of now, hindi siya inadmissible. No? At tapos kung binuksan nyo at hindi inadmissible, so makukure ba yan in the future? No? Kung gusto nyo, kung kailangan gamitin, after the fact, kung kumuha ka ng permiso ng Pangulo, makukure ba ho nun permission nun
Pangulo nun sa violation na nagawa, no? So, nag-create tayo ng maraming legal problems. So, At samantalang, nanganak lang yung legal problem na yan. yeah, samantalang kung talagang ang tamang proseso is humingi muna kayo ng permiso sa Pangulo bago nyo buksan at gamitin. Alright. Ano man meron tayong hindi alam na gumagalaw. Kaya meron din ganong hakbang ang mga Abangan na lang natin sa Miyerkules. So, Attorney Henares, muli maraming salamat sa pagkakataon at pasensya na kayo. Ginising namin kayo ng maaga para lamang malaman. Kasi talagang pagdating sa issue ng tax, talagang isa sa dapat Lalo talagang kapag tinatanong. nagkabilangan na eh. Oo. Again, thank you, Attorney. Akala ko nga nun nawala na sa gobyerno, hindi na ako gigising ng Anyway, again, pasensya na po. And from time to time, talagang, again, unahan na namin kayo. Aabalahin namin kayo ulit. Hanggat di pa tapos yung Opo, hanggat may mga ganitong issue na kailangan ng expertise pagdating po sa internal revenue issues po, Attorney. Thank you so much Salamat po. Good morning, po, ha. Attorney. God bless Ingat po. Ingat. Ingat po kayo. Salamat po. Alright. Yan po mga kaibigan, si dating Bureau of Internal Revenue Commissioner, Kim Henares.